sa inyong lahat. Ako si Elaine Fuentes ngayong hapon, inaanyahan ko po kayong samahan nyo kaming muli. Tulungan kayo. Sama-sama po nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto at programa ng gobyerno, maging mga pribadong ahensya na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi din ang inyong reaksyon, suggestion sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong screen. Makilahok na kaibigan dahil ito'y programang ginawa para sa inyo. Dito walang alinlangan, dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Approve, gawin natin to. It's that time of the year na naman. Masakit ang bulsa ng mga magulang kasi malapit na namang magpasukan sa eskwela. Alamin natin ngayon from the point of view of teachers kung ano ang pwede nating mapagtulong-tulungan para mas maging maganda ang takbo ng edukasyon ng ating mga anak at mga kaanak. Ang mga guro ang nagsisilbing pangalawang magulang ng mga kabataan dahil sila ang laging nakakasama ng mga ito sa paaralan. Tulad ng mga magulang, di lamang iisa ang obligasyon ng mga guro sa mga estudyante nila. Obligasyon nilang turuan, gabayan, itama at alagaan ang bawat estudyanteng nasa ilalim ng kanilang superbisyon. Kung kaya't hindi maikakailang ang pagiging guro ay isang napakadakila at napakalaking propesyon. Ang Philippine Public School Teachers Association ay may tinatayang 220,000 miyembro sa lahat ng dako ng kapuluan. Ito ang pinakaluma at pinakarespetadong pampublikong samahan ng mga guro sa paaralan na nagugat mula sa League of Philippine Public School Teachers Association o LPPSTA noong 1934. Ang asosasyong ito ay ginawang formal na in-incorporate noong 1947. Isa sa mga misyon ng PPSTA ay ang magbigay ng mga career and professional advancement opportunities sa pamamagitan ng scholarship at iba pang programa para sa mga miyembro nito. Ang PPSTA ay isang matibay na supporter for the teacher's cause. Sa marami pang taon, kinikilala ang mga pagsisikap ng mga guro sa katuparan ng kanilang mga pangarap na maiangat ang kanilang propesyon ng pagtuturo. Ang PPSTA Educational Subsidy ay isang programa ng PPSTA na nagbibigay tulong sa mga guro. Nilalayan nito na mapatupad ang motto na Bayani Ka, Gurong Pilipino. Ang PPSTA, kumakalinga sa iyo. Ang mga kaagapay sa serbisyo ng PPSTA ay ang Insurance Commission, Securities and Exchange Commission, DepEd at ang Government Service Insurance System. Approve sa amin ang organisasyong ito. Ako si Jel Miranda. At approve sa amin ang lahat ng mga guro. Isa sa mga pinakaaktibong miyembro at saka supporter ng mga causes for teachers all over the Philippines. Ang kasama natin ngayon, makakakwentuhan natin si Mr. Benjamin Valbuena. Ngayon ay presidente na ng MPSTA. Dati, nung naging guest natin siya sa ating pang-umagang programa, siya ay vice president pa lamang. And I also learned na siya na rin ang vice president ng nationwide organization na Alliance of Concerned Teachers. Mr. Valbuena, sir, teacher, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Elaine. Magandang hapon sa ating mga nanonood sa ngayon. Malapit na ang bakasyon. Kasi bagay, mga teachers hindi naman talaga nagbabakasyon. Pero mas matindi ang inyong gawain pagka dumarating ang ganitong mga panahon. Lalo na ngayong may mga bagong curriculum tulad ng K-12. Katatapos lang nitong mga seminars na ginanap sa buong isang linggo bilang paghahanda para sa school year 2012-2013. Right. Tuwing magsisimula ang pasukan, from the last, we learn our lessons from the last school year, no? At yung papasok na pasukan, pinipilit ng ating gobyerno at ng ating mga guro na ma-improve from the last year. Ano, sir, ang aasahan ng ating mga estudyante at ng ating mga magulang pagdating ng Hunyo this year? Alam mo, Elaine, itong pasukan para ding Christmas carol. Kapag kakapaskuhan, naririnig natin yung mga kantang pamasko. Kapag ka naman pasukan, yung naririnig natin yung mga kulang-kulang, no? Right. Kulang sa teachers, kulang sa classroom, Kulang sa sa upuan, kulang sa sa mga libro. textbook. Right. Palagi na lang siyang ganon. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ng ating pamahalaan. Ano, sir, ang pwedeng, kasi bahagi nga kayo ng MPSTA, ang umbrella organization is the PPSTA, the national organization, and then you have the ACT. Ano, sir, ang mga activities ng PPSTA through MPSTA, yung Metro Manila chapter nito, no, na nakatutulong para ma-augment yung mga kakulangan tulad nito? Ang PPSTA, hindi lang siya, isang professional organization, kundi meron ding itong mga mutual aid,
tulad ng sick aid, ng death aid, na insurance. At nagsasagawa sila ng nationwide. Actually, meron din silang lending, Okay. yung PPSTA. Parang sabihin natin, welfare-oriented ito. Right. Kung kukumpara mo sa amin, sa Alliance of Concerned Teachers at sa MPSTA, na hindi lang nakatali doon sa welfare, kundi cost-oriented itong MPSTA at saka yung act. So, ibig sabihin, lahat ng seasons, merong ginagawang aktibidad ang PPSTA. Okay, sir. Liwanagin lang natin, pagka pa PPSTA, mga teachers yan, obviously. Teachers yan sa nationwide, elementary at high school. No? Teachers employed by the government o pwede rin bang sumali dito yung mga nasa private schools? National government at government teachers lang. How about the ACT? Ang ACT, public and private yan. Public and private. Okay. Nitong mga nakakaraang, itong bakasyon, naging aktibo ang ACT at ang PPSTA. May mga meetings kayo, mga isinagawa, pinagpupulungan yung pag-prepare dito sa darating na school year. Ano-ano, sir, yung mga na-resolve o yung mga pinoproject ninyo na mariresolve for school year 2012-2013? Yung Alliance of Concerned Teachers ay registered na, yung aming ACT NCR Union. Registered na ito noong January 2012 at ongoing yung accreditation nito sa Civil Service Commission. Nangalap na kami ng mga signature na inabot na sa 22,000. Ang kailangang pirma para ma-accredit itong ACT NCR Union ay 50% plus 1 ang population natin sa mga teachers ng NCR. So, ibig sabihin niya, kailangan namin ng 26,000. Okay. Ngayon, nakaka-22,000 na lamang kami at konti na lang ay magkakaroon na ng accreditation itong NCR Union. Alright. Sa lalong madaling panahon, siguro mga June or July, pagkatapos ng accreditation, magkakaroon na kami ng collective negotiation agreement. Okay, for the welfare of the teachers. Now, let's go to the PPSTA. Ito kasi government lang, yung karapatan at saka yung maisusulong na programa para sa ikauunlad ng teachers. Kasi what we have to understand here is that kapag ka in-uplift natin yung kalagayan ng mga teachers, ang in-uplift natin, not just the teachers, but the educational system itself. Would you like to elaborate on that, sir? Oo, pero pagka yung kalagayan, kagalingan, interes at kapakanan ng mga guro, ay nung araw pa namin yan, advocacy na namin yan, mula pa nung nakaraang 3 dekada na. Pero ilang palit na, yung ating mga pangulo, ilang palit na yung ating mga Secretary of Education, ay hanggang ngayon, nanatili pa rin problema namin yung dissenting pamumuhay at marangal na sahod. Kasi yung sahod namin talaga is way, way far below the poverty line. Right. At kung, kasi di ba merong isang wise saying, if you pay peanuts, you get monkey business. So parang ganun yung lumalabas dito. Pero at the same time, we would like to focus on the positive side of it. Maraming mga produkto ang public schools na nag-excel sa kanilang mga field. Marami dyan makikita pa nga natin sa arena of politics, At ito ay produkto ng mga gurong katulad ninyo, sir. Kung hindi nyo mamasamain, ilang taon na po kayo nagtuturo? 30 years na, Elaine. 30 years, okay. 3 dekada. Ano po ang... ba't kayo nagtatawa nun? Ano-ano po mga subjects na ang nahawakan ninyo, sir? Kung ano yung kami sa mga teachers kasi, kung ano yung major field namin, kung ano yung specialization namin, yun namin tinuturo. Ang major ko, electronics kaya nasa ako, BOCTEC. At Vocational ngayon, technology. vocational technology. Ngayon, ang hawak ko yung computer literacy. Okay. Yung under the TLEVOC, Technological Livelihood Education. Right. Yung naglalayo na magkaroon ng kasanayan ng mga estudyante na actually may apply nila sa totoong buhay, hindi lang formula. At dyan nakadiin ngayon, yung bagong curriculum na K-12. Right. Pag-usapan natin yung K-12 na yan. Pero before that, I'd like to ask you, being a teacher of technical, or vocational technology subjects, ano yung pinaka-rewarding sa'yo when it comes to your teaching experience? Sa tagal na ng pagtuturo ko, lalo na sa area namin, Tondo, Manugit area kami, na kung saan yung mga estudyante namin ay, alam mo na, mga anak ng mga mahihirap. Pero ang rewarding doon, yung after 15 years, after 20 years,
makikita mo sila no na yung iba naging engineer, naging abogado, Nag-prosper naging kapitan ng barko at makakasalubong mo sila. Ang reward, kilala pa rin nila ako no bilang naging teacher nila Baka sila hindi mo nakilala sa dami ng dumaan sa hindi ko na talaga sila nakikilala unless sabihin nila yung kung pangalan nila, anong batch sila. Pag nakita kami talagang niyayaya ako saan at nagbo-blow out sila. Recognize nila ako bilang guro nila nung matagal na panahon. I had to ask that question kasi I would like to emphasize the fact na ang mga guro, ang laki ng impact sa buhay ng mga kabataan. At saka dun sa mga katulad namin na hindi na masyadong kabataan pero naaalala pa rin namin yung mga guro namin na kung saan dumaan kami sa kanilang pagsasanay. Now let's go back to the PPSTA and the MPSTA. Tungkol naman dito sa i-implement na K-12 program. Marami akong nakakakwentuhan, mga teachers or nasa educational system. Pagka binanggit ko yung K-12, na iba expression sa mukha. Ikaw, sir, na iba ba expression sa mukha mo when it comes to the implementation of K-12? Actually, itong K-12 kasi hindi transparent yung DepEd. Kaugnay nito, kaya maraming nalilito, maraming naguguluhan. Ano ba talaga itong K-12? Kanina kagagaling ko lang sa pulong ng mga magulang sa isang community. Right. Marami silang tanong. Imagine, magiging 12 taon na ibig sabihin, kung 13 years old yung bata ngayon nag-graduate ng grade 6, makakatapos siya ng high school 19 years old na siya. At makakatapos siya ng college 23 years old na siya. Isa pa, dahil 6 na taon na yung high school, pagdating ng 2016, walang gagraduate ng high school. Yeah. Walang mag-enroll sa college, walang mag-enroll sa university. Hindi Kasi 6 ko na taon naisip yung pa. Oo. Kung meron, manaka-naka. Yung mga... Wala talaga. Walang gagraduate after 4 years. Pero meron din tayo mga tumigil, tapos pwede mag-enroll the next year. Konting-konti lang yon. Pero I know what you're talking about. No? Walang gagraduate ng high school eh. After 4 years, 6 years pa. 2 taong wala. Ano ba, sir, ang pinaka-mahirap para sa mga guro, side ng mga guro, sa pagpapatupad nitong K-12? Sa bahagi ng mga guro, actually, itong maikling training, no? Na 1 linggo lang yung training ng mga teachers natin dito sa K-12 na sisimulan sa grade 1 at grade 7. Okay. At sasabak yung mga teachers natin, kumbaga sa gera, hindi sila armado. Dapagkat doon sa training, ang naging resulta, ang pwede lang ituro ng mga teachers sa grade 1 at grade 7 ay hanggang second quarter lang. Okay. So, Walang- paano yun, sir? Tupalo na lang daw yung third and Installment fourth basis? quarter. Okay. Balik, maikli yung training, kaya ganun lang yung nangyari. Okay. Ang mabigat pa, walang curriculum. Kung walang curriculum, walang textbook yan. Kung walang textbooks, wala ring teaching module yan Right. na mangangapa yung mga teachers natin. Until now, wala pa. Until now. Kaya walang instructional materials, i-charge daw to sa school fund. Okay. Karamihan nga na eskwelahan, walang pondo Kung nahihirapan nga bumili ng sabon at ng ilaw, how much more kung mga training materials pa para dito sa K-12. Right. And Yan yung an additional kinakaharap na time pa. problema ng mga magtuturo ng grade 1 at saka ng grade 7. Okay. Mga kaibigan, baka nagugulat kayo, no? Kasi kung titignan sa simula, parang sa unang tingin, parang issue-based itong ating discussion ngayon. But what we have to emphasize here is that mistake dito ang mga magulang, pati ang mga estudyante. Kasi kung hindi kakayanin ng mga guro, ng asosasyon, organisasyon ng mga guro, to clarify these things, pwedeng pumasok dito yung mga magulang. I'd like to ask you, sir, merong mga consultations with parents, no? Ano naman, sir, ang pangunahing issue or issue na naririnig ninyo mula sa kanila? Sa mga magulang, ang concern nila rito yung additional 2 years is Right. additional burden para sa mga parents. Kasi yung 4 na taon nga, ang laki-laki ng dropout namin Right. Yung Ilang percent, sir, ang dropout natin ngayon? 17%. 17%. 17%. Okay. So, translate natin yan sa numbers. For example, sa 100 na enrollees, 17 doon ang nagda-drop out. Nagda-drop. Malaki, no? Okay. Yun hindi pa ina-address. Hindi pa na-address yun. Maliit lang yung completion rate. Ibig sabihin yan, karamihan, ang dahilan lagi yung poverty, laging kahirapan. Halimbawa, sa klase ko na lang, meron akong estudyante, 3rd year high school 2 beses lang siya nakakapasok sa 1 linggo. Yung 3 araw, tina-tricycle niya.
para Nagpapasada siya. Nagpapasada siya ng This tricycle. is high school. Para makatulong siya doon sa kanyang mga magulang. At bandang uli, matutuluyan ang hindi makapasok tuloy-tuloy dahil mas ipaprioritize niya na yung pagtulong sa magulang gawa ng kahirapan. Right. Hindi pa rin na-address ng pamahalaan natin yan. Okay, so in as far as is this the official stand or the common opinion of the MPSTA? Mahirap pang ipatupad ang K-12. Wala namang tumututol sa reforma ng edukasyon. Pero sa tingin namin ay meron pang mga ibang bagay na dapat bigyan ng prioridad bago itong K-12. Tulad ng kakulangan sa teachers, 100,000 teachers. Ang kulang Ang natin. kulang, 48,000 classrooms. Yung class size namin, yung nalang kinder, Elaine, meron ng batas yung kinder na kailangan dumaan sa kinder bago maging grade 1. May batas na yan. Right. Pero ang hinahire nilang teachers, contractual at volunteers, na ang sweldo ay 3,000 at 6,000 na dapat sana ay maging sweldo nila ay naaayon sa Salary Standardization Law. Right, minimum dapat wage. 18,594. Pero Magkano hindi, yun per day, sir? i-divide natin yun sa 30. Okay, so this about 400, mga ganon. Hindi pa yun nakukuha ng mga guro natin. Maliit na, delayed pa, hindi pa nababayaran yung contractual at volunteers teachers natin sa kinder. Okay. Paano pa kaya itong K-12? Yung ang kinder, merong legislated na yan, may batas yan. Samantalang itong K-12, wala pang legislation. Kung walang legislation, wala pa itong pondo. Kaya sa tingin namin, parang nagmamadali yung ating gobyerno sa pagpapatupad nito. Nasa tingin namin dapat aralin pa, paghandaan pa, at bigyan ng kaukulang pansin kung ano yung may batas na tulad ng kinder law. Okay. So, kinakailangan may sandigan yung mga guro. Now, let's go back to PPSTA at MPSTA. Ano, sir, ang mga ginagawang pamamaraan ng MPSTA at saka yung for other teachers na to be aware na may ginagawa namang paraan para hindi sila mahirapang magpatupad ng K-12? Ano na, sir, yung mga hakbang na in place or projected to be in place within the school year 2012-2013? Actually, maawa ka nga sa teachers dahil walang given na mga instructional materials. Kanya-kanya talaga. Sila yung nagpapapotocopy, nag-aambag-ambag sila para magkaroon sila ng instructional materials. Ganong kabayani yung ating mga teachers. Hindi rin natin pwedeng iwanan yung mga magulang kasi malaki rin yung naiaambag nila doon sa mga organizations. How has been the relationship between public school teachers at saka yung mga magulang na nagpapaaral ng mga anak sa public schools? Oo, meron naman kami ginagawang tulad sa June 9, merong parang simultaneous orientation to sa mga parents, na mimitingin ng mga school principal at i-explain itong bagong curriculum. Right. Kasabay, bukod dyan, sa klase, meron kaming mga homeroom, na once a week na namimit namin yung mga parents at mula doon na sasabi kung paano nila babantayan yung kanilang mga anak at kung ano yung mga problemang dapat harapin ng kanilang anak sa tulong ng mga magulang. Ang ideal scenario kasi pagdating sa edukasyon ay hindi naman nakasalalay lang sa mga guro at mga estudyante ang kanilang edukasyon. The ideal scenario would be a joint effort between the home and the school. Ano ang mga proyekto ng MPSTA para itong relasyong ito ay mapagtibay? Magkakasama kami sa merong school governing council, Doon sa eskwela, yung sa community, kasama namin pati barangay, yung parents, mga teachers at school admin. Right. Meron kami school governing council at mula doon, napapag-usapan namin kung ano yung makabubuti para sa hindi lang sa eskwela, kasama na nung buong community, nakasama yung parents, pati yung barangay. Mga kaibigan, kaya po natin naging guest dito, si Ginoong Balbuena, ay para ipakita sa inyo that it really does take a community to raise a child. Hindi lamang natin dapat ilagay sa balikat ng mga guro ang pagkatuto ng ating mga anak at ang ating mga young ones. Sir, maraming salamat. Huwag kayong madadala sa pag-guest sa amin at kung may mga programa kayo, pwede kami makatulong, itawag niyo po lamang. Maraming salamat si Salamat Mr. din. Benjamin Balbuena.
ng ang presidente ng MPSTA under the PPSTA at siya rin ang vice president ng ACT Alliance of Concerned Teachers. Mga kaibigan, narito ang programang ito at take the reign at gamitin po natin para sa ating ikabubuti sa ating lahat, sa ating mga kabataan. Approve na 30 minutes. Kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, tuwing alas 5:30 ng hapon, kami po inyong kasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes. Ito ang Approve. Gawin natin to.